ng Cinco Niñas, Paraiso Verde. Magtanong tayo dito kung saan yung Yakal. Doon ang aming training, knowledge sharing session. So ito yung Cinco Niñas. Ayan. Ito. Tapos dito merong room din dito na area. Okay. Tapos may parking area dito. Okay. Meron ding tulugan sa side na ito. Okay. Ayan. May Loro Pavilion, Maya Pavilion. Ang hall na ito ay Talisay Hall. Good day, tayo ay papunta sa Yakal. Yakal na hall. So ito yung Molave. So ito yung Yakal. Okay. Activities of proceedings, preparation and tracking of resolutions, of course, records management and e-archiving, and the preparation of committee and accomplishment reports using suggested formats or yung ginagamit namin. More than a lecture, this activity After the meeting, kailan dapat ang period, within that period dapat natapos na yung ano to, yung highlights, kailan siya dapat na ano. Good morning. Ito yung trabaho ko, preparing the agenda, e-agenda and share access to the participants. Kapag magpadala tayo ng invitation, usually sinasama namin doon yung link ng e-agenda para makita ng director na pinadalhan ano yung laman. Pero usually pagpadala ng invitation, ang nandun yata is program pa lang dahil ginagather pa rin namin ang lahat ng presentations. Ang presentations na makita nyo sa loob is hindi na PowerPoint, kundi naka-PDF na siya usually. O kaya picture. So, ang ating objectives is to learn the importance of agenda during meetings, natakit na kanina. Preparation of agenda materials, natakit na rin kanina. Purpose of agenda during meetings, natakit na rin kanina. Then, building e-agenda using Google Sites. Popular kayo sa Google Sites. Kasi ang alam natin, Google na spreadsheet, Google na counterpart ng Microsoft Word. So agenda, ang ating presentation outline is pasadahan na natin agenda and how it contributes to effective meeting. Preparation of agenda, building of the agenda for meeting using Google Sites. One of the functions and responsibilities of the Secretariat is to coordinate the preparation of agenda for the meeting. Nabanggit ito kanina. Then we have the agenda forecast are usually prepared and included in the work program and presented in the first meeting of the council or committee during the calendar year. Itong agenda naman, ang main consideration natin, yung parang tinanong mo sa sarili mo, bakit ba tayo nag-meeting? So ang sagot doon, yung agenda na makakapag-isipan mo. Yung urgency ng agenda items, yung purpose ng meeting, yun ang magiging agenda. Aside from that, yung mga may meeting na may unfinished business, hindi nyo natapos yung discussions, so i-table siya for the next meeting. Consider naman siya na agenda sa susunod na meeting. Agenda matters may also be solicited from chair, co-chair. Pag may maisip ng chair na gusto niyo pag-usapan, ipasok niya doon sa agenda. Agenda, any agenda sent out in advance
of the meeting so attendees know what to do and what to expect and have time to prepare. Lalo na yung in-charge sa presentation. Okay, how it contributes to the effective meetings. Kung nabanggit na kanina, basahin na lang natin. It provides structure and focus, sets clear objectives, yung time management, ma-manage natin yung time natin sa bawat presentations, maka-encourage ng preparation, tapos facilitates participation, enhances accountability, and improves documentation. Pag may agenda tayo na naka-ready, ang documentation madali lang. Kasi yung nakaagad ang outline natin. Preparation of the agenda using Google Sites. Ang una natin kailangan, approve lineup of matters that needs to be discussed during the meeting. Sa ibang tawag, program. Then final copies of the presentations. Maaaring Word man yan, maaaring PowerPoint, PDF, or image. Then we need a Google account, we need a web browser, and most importantly, we need internet connection. Kaya, tinanong ko kagad si Ma'am, may internet ko doon. Okay, meron. So, okay. Yun kasi ang pinaka-requirement na rin ng mga meetings, may internet connection. So, let's start. Gusto nyo bang subukan? Okay. Let's start building Google Sites. Ano ang una natin gawin? So, we have to sign in to Google account. Ano yung account natin? Next, we have to click to Google Drive. Sige, try yung click. Diba may Google account na tayo? I-open natin yung Google Drive. Then we have to create a folder. Halimbawa, katulad dito, knowledge sharing session. Create ng folder. Then, lahat ng presentations kasi, ipapasok natin doon sa folder. Pati na yung ating e-agenda. Ito yung folder kung saan nandoon yung sample ng mga presentations. Kaya lang naka-PowerPoint pa yung presentation na nandoon. Para sa practice lang, pwede nyo siyang buksan, pwede tayong magkuha ng file doon. So, puntahan nyo yung ano na. Nakapasok na kayo. Next, yung ating Google Sites, ganito yung kanyang logo. We have to open it. Try nga naka-open na kayo, Google Sites. Sino yung mag-try mag-open? Naka-open na. Next. Okay. So yung na-scan QR code, ang napasukan po ninyo, yung folder po namin kung saan nandun lahat yung presentation natin so hindi siya na-convert pa sa PDF pero gamitin natin siya. Sample lang natin mamaya sa paggawa natin ng Google Sites. So okay na, diretso na tayo. So open nyo yung inyong Google Sites. Naka-open na kayo. Next,
ito ang makita niyo. Pag open niyo ng Google site, ito sa gilid ang makita niyo. Okay? Next. What is the meeting all about? Yung nasa taas na ang title site, diyan yung i-type kung ano yung meeting na gawa nyo ng i-agenda. Next. Kailangan natin ilagay yung ano yung meeting, ano yung date, ano yung venue. Dito naman sa your page title ilagay yun. Next, saan natin ilagay yung mga presentation? So we choose the collapsible group sa gilid. Pakiklik ninyo. Nakasunod kayo. So pag-click nyo ng dalawang beses ng collapsible group, may dalawang menu na lalabas ng dalawa. So sa pag-click ninyo, wala pang preliminaries, pag-clicking proper. Later na yan, i-encode. So ang meeting natin kasi nahati sa, may mga pagkakahati-hati sa aming agenda. Meron tayong tinatawag na preliminaries, pero kailangan nyo i-encode. Then meron din tayong tinatawag na meeting proper kung saan nandun yung mga technical concerns, operational concerns, at iba't ibang discussions during meeting. So mag-encode muna kayo ng title. Sino nakabukas na? Try nyo i-encode yung title. Ngayon, i-encode nyo na yung preliminaries pati meeting proper. Kailangan natin lagyan ng laman. So what we have to click is the down arrow nandun sa gilid. Pag-click mo sa down arrow, mag-pull down yung menu. So may bakante doon, may nakalagay, click to edit text. Yun naman na i-click natin. Doon natin isulat yung mga sino mag-present. Ano yung i-present? Sino mag-present. Just like that. Okay, isang halimbawa ito. Okay? Sige, tapos balikan na natin, hindi na masyadong pagmadali. Balikan natin. And then, pag na-encode mo na yung title ng presentation, paki-highlight natin yung title ng presentation para ma-center natin yung kasi pag-encode nyo ng presentation niyo, kung sino mag-present, pati anong position, usually left alignment siya eh. So, i-center natin. Sa pag-center naman, meron namang menu tab sa taas. Siguro pamilya na kayo sa mga ganyan pag-center. Ngayon, lagyan natin ng link, lagyan natin ng laman yung may na-encode pa kayo. So yung presentation, lagyan natin ng laman. So bilisan lang natin kasi ipakita ko rin, gawin ko rin para masundan nyo. I-highlight natin yung part na ito, yung title ng presentation. Then, lagyan natin ng hyperlink. Sa taas, meron ding icon doon ng hyperlink. So, i-click natin siya.
Saan natin kunin yung ano? Lalabas yung box. Manghihingi siya ngayon ng link. Saan natin kunin yung link na yun? So, balikan natin yung na-scan ninyo na QR code kanina. Practice lang naman ito. Mamili kayo ng isang document doon. I-right click ninyo. Para makuha natin yung kanyang link. I-right click nyo ang document, tapos piliin nyo ang share. Then click nyo yung share. Lalabas ito. Sa pag-share ng document, tanungin kayo about the general access ng link. Anyone with the link ang piliin ninyo, then viewer ang piliin nyo sa katabi niya. Then you copy the link. Then bumalik kayo doon sa ating agenda, sa ating Google site. I-paste niyo yung link doon. Then you click apply. Nakasunod kayo. Nakasunod ba? So pag nalagyan nyo na ang link, ready na natin i-share yung agenda folder natin. Click nyo muna yung tao dun sa taas. I-click yung tao dun sa taas. Yung icon sa taas, i-click nyo. Then lalabas itong box na ito. Manghingi naman siya ng general access. So, ang piliin natin anyone with the link naman para mabuksan nila ang i-agenda. And then yung click publish. Nandun sa taas yung publish. Then yung click done. Yung Google Sites na yan, siya na bahala magbigay ng pangalan ng Google site. Kaya natin yung siya galawin. Then you click publish. Then you can view na. Kung kaning publish na button, i-click nyo down. Nakalagay na down doon. Try na sa pababa. Then view publish na. So yun na. Thank you. May nangyari sa ginawa nyo? I-review natin. So, natin ito para mag-Google Slides tayo. $11:34 pa naman. Step by step. Kaya ano yung share mo na. Makita yung isang Google account ko. So, paano tayo mag-start? Punta tayo dito sa may tutok-tutok sa gilid dito.
Ayan. Punta tayo sa Google Drive. Then, mag-create tayo ng ating dito ko na lang ilagay sa folder. In actual practice, sa folder kung saan mo ilalagay yung Google Sites mo, nandun din lahat ng presentation sa loob. So mag-click ako na Google Site. So ito na yung kanina. Okay pa kayo na lumabas pa sa inyo? May lumabas pa? O lagyan natin ng title. Ito yung paglagay ng title. I-click mo lang. Tapos yan ang halimbawa. Lagyan mo ng title. Pwede nyo actually mag-drag yung sa title. Pwede rin kayo mag-change ng font kung gaano kalaki ang gusto ninyo. So ito yung nauna. Then lagyan natin na dalawang menu. So dalawang click dun sa collapsible. Yan, dalawang click. O naging tatlo. So ito, lagyan natin ng preliminaries. Center natin siya. Then itong isa is meeting proper. So meron na. Okay na kayo, anong hindi nyo nasundan? Tapos lagyan natin ng laman itong isa. So sa preliminaries, nandun yung innovation, nandun yung iba't iba pa. So meeting proper, magkuha tayo na lagyan na natin ng puro X, lagyan natin. Kapag usually mag-enter ba tayo to go to the next line, yun ba ang ginagawa niyo, mag-enter? Enter to go to the next line. Pero makita niyo may space. May space dito. So instead na mag-enter, you do shift enter. Shift enter ang gawin nyo para hindi siya masyadong malayo. Tapos lahat ito i-highlight natin then center natin. Pag i-click itong arrow na ito, arrow down, lalabas yung laman niya. Pag naka-arrow up naman siya, isirado niya yung menu. Ang menu title ang nakita ko.
So, lagyan natin ng link ito. I-highlight lang natin. Then, balikan natin yung halimbawa, magkuha tayo ng isang presentation. Right-click mo, then share. Para makita mo yung access niya, yung general access niya. And iwan with the link dapat. Then, viewer lang gawin natin. So, copy ang link. Dito natin ilagay. Paste ang link, tapos apply. Yan. So, may laman na yung isang agenda item natin. Nagawa nyo na yan? Nagawa nyo? Collapsible group. Ang kagandahan nito, kahit sa cellphone nyo tingnan, makita siya sa tablet. Kaya hindi namin pinili yung parang papel lang kasi mahaba. Ito siya po, pag hindi mo siya gusto tingnan, hindi mo yung click, mag-close lang siya naman. Ngayon, sa ginawa ko, mag-publish tayo. Ito, unahin natin, share with others. So, public na siya. Importante, public na siya. Then, you publish. Siya na mismo, pag nag-publish ka, siya na mismo maglagay ng pangalan ng iyong i-agenda na Google Sites. Then, publish na. Paminsan, paghaba-habang pangalan, pero hindi mag-matter yan kasi sa akin, gumagamit kayo ng kami ng Bitly or Tidy URL para mapaikli natin yung URL na gamitin natin. So, tingnan natin kung na-publish na. I-view na natin siya. So, yung final product nyo, ganito po makita ninyo. Pag i-click nyo ito, lalabas ito siya. Pag i-click naman natin siya, lalabas siya as new tab. Hindi niya tapakan yung ating site. New tab siya. Ayun. Yan yung laban. So, okay na siya. Pero, pag actual na, hindi yung slide, share natin na i-PDF natin yung yung ating presentation. Kasi pag ganito, baka ito na. So, okay na tayo. May tanong kayo? May mga video na po tayo dito sa YouTube. Sino ang nakatapos hanggang sa dulo, nakapublish? Okay, very good. Tapos nakita niyo talaga na gano'n pag testingan niyo sa cellphone. Kunin niyo yung link niya, isend niyo sa messenger na tapos pinipin mo. Sa cellphone siya? Oh, very good. Maganda ka na mukha. So, ganun po yun. Ganito po ang ginagamit namin. Link na lang ang binibigay namin para yung mga attendees ng meeting, doon na lang sila sa meeting. So, pag-isa, maglagay na kami ng QR code, pina-flash namin sa harap ng QR code. So, gano'n na lang siya. So, natapos ko lang ang aking presentation. Okay naman? Okay na na. Baka may tanong kayo. Any help, ang messenger ko is Apollo Manlaw. Mag-message lang kayo pag magpatulong kayo. Ha? Oo.
Huwag pahiya, mag-message. Kahit gabi, pwede mag-message. Basta importante lang. Kailangan na. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much, Sir Apollo, for that very informative discussion and tutorial. For now po, will we have Decided, I just click this link. No? So, what are the key contents inside the highlights? Apart from obviously the letterhead or the header, we should have this. Here are my presentation outline. Kindly proceed po. Next, sir. Ayan. Next, sir. So, Pasok sa aming division, ako naman po yung pangalawa. So meaning, kung may questions po kayo, you may also direct it to our supervisor. Charot po. So, I'll be presenting the e-tracking instruction or agreement. The responsible division, that's from our end, the staff assigned from that responsible division. Decided, I just click this link. No? So, what are the key contents inside the highlights? Apart from obviously the letterhead or the header, we should have this. here are my presentation outline. Kindly proceed po. Next, sir. Ayan. Next, sir. So, Pasok sa aming division, ako naman po yung pangalawa. So meaning, kung may questions po kayo, you may also direct it to our supervisor. Charot po. So, I'll be presenting the e-tracking instruction or agreement. The responsible division, that's from our end, the staff assigned from that responsible division. Riel H. Vargas, the supervising EDS of DepDep 12. The same certificate is also given to Ma'am Myra El Saho, the senior EDS of DepDep 12. The same certificate is also given to Sir Apollo Y. Manlawe, the senior EDS of DepDep 12. The same certificate is also given to Ma'am Angelique B. Belhot, the EDS 2 of DepDep 12 DRT. The same certificate is given to Sir Alberto U. Pesodas Jr., the EDS 1 of DepDep 12. Also, the team of the Department of Economy and Planning and Development.